let's get excited to the Word of God this morning kasi this will be the last part of our series, Unleash God's Power Through Prayer. And through prayer, through humility. So pag-uusapan natin sa umagang ito ay humility. Kinakabahan ako Para ako nasa harap ng juror. Yeah. Alam niyo po, pag lumapit tayo sa Diyos, napakahalaga na meron tayong pagpapakumbaba sa ating puso. Ang humility po is one of the key ingredients sa panalangin ng isang Kristiyano. Kaya lang minsan, iba yung definition ng humility ng iba. Sa kanila, pag ikaw ay tumutulong sa kapwa mo, humble ka. Actually, nagkaroon pa ako ng ganong klaseng encounter. Nung time na nagkaroon pa ako ng break sa ministry, I work at nakasama ko po itong mga taong ito. They're rich people. Ang kikinis nila, ang gaganda nila, mayayaman kasi. Para sa kanila, pag sila pumunta sa mga least fortunate na area and they give something, they're humble. Maano sila? Yun ang definition nila. Minsan inisip ko nga, saan kaya dictionary nila nakuha yun? Di ba? Saan dictionary yun? Pero whatever the definition meron sila, may isang definition ng Biblia. Kung ano yung humility na hinahanap ng Diyos sa atin. At itong napakahalaga na maintindihan at maunawaan natin. If we want to see God move in our prayer, we need to come to Him in humility. Humility na gusto ng Diyos. Hindi yung ating definition. Amen? So our passage for today is from Luke chapter 18, verse 9 to 14. Pwedeng basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. To some who were confident of their own righteousness, looked down on everyone else, Jesus told this parable. 2 men, one was a Pharisee, the other was a despised tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. Hallelujah. Adulterers, or even like this tax collector, I fast twice a week and give 10th of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. God bless His word. And I pray that this word will be alive in our heart, na may matutunan tayo, na sa pag-uwi natin, dala-dala natin ito. Transform. Amen. In Jesus' name. So nakita po natin, that is our passage. Sa umagang ito, ito po yung last part nga ng ating pinag-aaralan. Kasi gusto natin makita ang Diyos kumilos sa panalangin natin. Bakit ka nga ba lumalapit sa Lord? Because you want to receive something from the Lord. Pero minsan kasi nakakalapit tayo sa Panginoon na mali yung ating process. Amen? So that's why God is teaching us. Okay? Yun na nga sabi ko, yung definition ng humility. Kala natin Alam niyo po, humility is not good works. Humility is a good heart. At ang Diyos ay nakatingin sa puso natin. Hindi po sa whatever your position, your status, walang pakialam ang Diyos dyan. Pag status ng puso natin, napakahalaga sa harapan ng Diyos. So yun sinabi niya sa 1 Samuel, chapter 16, verse 17. Actually, ito yung passage, ito yung kung saan rineject na ng Panginoon si King Saul. Bakit siya rineject? Kasi ayaw niya na makinig kay Lord. Nagmamalaki na siya sa kanyang puso. So, ayaw na ni Lord sa kanya. Sabi ni Lord kay Samuel, pumunta ka sa bahay ni Jesse. Sino po nakakilala kay Jesse dito? Hindi po yung Jesse yung kapitbahay natin. Si Jesse po ay tatay ni David. Pumunta ka doon at meron akong napiling hari doon. So pumunta si Samuel. Sinabi niya ngayon kung anong pakay niya.
So, tinawag ngayon ni Jesse yung anak. Lumabas si Eliab. Pagkakita sa kanya ni Samuel, sabi niya, ito na ang pinili ng Diyos. Kasi makisig, matangkad, magandang lalaki. Okay? Sabi ni Lord, no. I reject him, hindi siyang pinili ko. Hanggang tinawag na lahat yung 7 kapatid ni David. Ang gagandang lalaki. Pero sabi ni Lord, hindi yan. Ito sabi ng Panginoon sa 1 Samuel 16:7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Okay? So alam mo, kahit gandang lalaki ka, mga kapatid, maaaring ma-reject ka pa rin ng Lord, okay? The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So when we come before the Lord, our heart matters. Napakalaga po ng ating puso sa harapan ng Diyos. Dahil yan ang nakikita niya. Nakikita niya yung intention ng heart natin. Nakikita niya yung position ng puso. Alam niya, kung ang puso mo may something. Ano kaya yung something na to? Diba? So we'll check that later. So coming to God in prayer. Come, checking our heart. Yan po ang first point natin. We have to check the posture of your heart. Ano ba ang itsura ng puso natin? Ang sabi po ng isang philosopher na taga CLC, ni Pastor Rakat, mo ang dami. Last time nag-speak ako, philosopher na Peter Lake ang ginamit ko, diba? Ang daming philosopher sa CLC. Basahin natin lahat. The heart of the problem is the problem of the heart. Nalito ba kayo? Nalito daw sila. ang pusong may problema, ang problema niyan ay puso. Ibig sabihin, pag ang puso natin may problema, kahit anong ilagay natin dyan, ang lalabas dyan, problema pa rin. If our heart is defective, lahat ng lalabas dyan may defect. So, our heart matters. Napakahalaga ng puso natin when we come before the Lord. Na maayos ang puso natin. Ano ba ang nagiging cause kung bakit ang heart natin ay hindi nagiging maayos? Wala pa ito sa outline ko, but I think it's in Isaiah 59, verse 1. God's hand is not short to answer our prayer. Sabi niya, but your iniquities and sins, because of your iniquities and sins, God do not listen. Ibig sabihin, ang magiging dahilan lang para hindi tayo pakinggan ng Diyos ay ang kasalanan. Kaya ang puso natin, kung meron tayong hindi maganda dyan, tinatago kang kasalanan kahit Kristiyano ka na. Most especially pag Kristiyano po tayo, wala po tayong maitatago sa Lord. Sabi nga, hantad, hubad, sabi ng isang Tagalog na tayo sa harapan ng Diyos. Kita ng Diyos ang kaloob-looban natin. Kaya kung meron tayong itinatago, something in our heart, then our heart has a problem. Kaya si David, di ba? Si David, God loves David. Sabi niya, he is the man after God's own heart. Bakit? Sabi niya, Psalms 119, verse 11, yeah, sabi ni David, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Maingat si David kung anong ipinapasok niya sa puso niya. Ayaw niyang mahiwalay sa Diyos. You know why? The Word of God is light. Pag yan ang nasa puso natin, kasi sin will always be there. Magtatry mag-influence sa atin ang sin. But if your heart is filled with the Word of God, palaging hindi ka niyan may influence. Hindi yan makakaroon ng kapangyarihan sa buhay mo. Because you have the light in you. Sabi David, I have hidden the word that I may not sin against God. Ano ba yung tinatago natin sa puso natin, mga kapatid? Kaya po sabi dito nung ating passage na binasa sa Luke 18 verse 13. Tingnan niyo kung ano yan nung tumayo siya sa harapan ng Diyos. Sabi niya, the tax collector stood at a distance, dare not even lift his eyes to heaven. As he prayed, iyang-iya siya. Dahil tinignan niya ang sarili niya sa harapan ng Diyos.
Alam niyo po ba, ng puso natin dapat marunong mag-recognize that God is holy. God is righteous. He is a loving, gracious, merciful God, but He is holy. And kung hindi po tayo banal na, magpabanal na humarap sa Kanya, tatalikod ang Diyos sa atin. So, ang heart natin, how do we surrender our heart to God? Number one, dapat po yung kung may sin dyan, time to repent. It's making a decision kung ano yung gusto mong alagaan sa ating... At saka ang bigat po, di ba? Yung may dadala kang hindi maganda. Then you come to the church, tawanan ka, amen ka ng amen sa preaching. And when you go home, iba pala ang nangyayari sa Transformer. Yeah. Yeah, marami pong Kristiyanong ganun. Pero I believe sa Champion Life wala niyan. Amen, amen. Tingnan niyo katabi niyo. Wala niyan dito, sabihin niyo. Walang transformer dito. We are transformed by the Word of God. Amen? For His glory. Okay, we need to recognize God is holy. When we come before the Lord, our heart should recognize God is holy. Alagaan natin ang puso natin. Itayo natin ito na marunong magpakumbaba, magpasakop sa Diyos. Dahil napakahalaga po nito bilang Kristiyano at sa paglakad natin sa ating buhay dito sa mundong ito. We need, sabi nga, the presence of God in our life. So, Lord, alam mo yung si Isaiah, nung nakita niya ang Panginoon, sabi niya, woe to me, a man, madumi ang aking lips. Nakita niya yung karumihan niya sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, ganun dapat tayo when we face God. Tingnan natin siya as a holy God. With reverence, with fear. Because He is God. He is God. At pagkaganda naman ang pangako ng Diyos sa Psalms chapter 25 verse 9. Sabi niya, He leads the humble in what is right and teaches them His way. Putol siya. Putol. Pero ano po dito is, He leads the humble into what is right and teaches them. Pag tayo marunong magpasakop sa Diyos, ang Diyos mismo nagtuturo sa atin. At siya din ang nag-guide sa atin. Alam niyo mga kapatid, napakagandang matuto sa Panginoon. Kasi sabi niya, my yoke is easy. My burden is light. Diba? Napakaganda matuto sa Lord. Pero kung hindi po tayo mapagpakumbaba at hindi tayo willing magpasakop sa Diyos, hindi niya tayo matuturuan. Because part ng pagtuturo ng Diyos is correcting our lives. At kung mayroong pagmamalaki sa puso natin, hindi po tayo makukorek. We will always rebel against God kasi ayaw natin ang sinasabi niya. Nasasaktan tayo. So ang gagawin na lang natin, ayoko na sa church na yan. Palagi akong nakikita. Ako na lang ng ako. Ayoko na. Well, later po, malalaman natin kung ano mangyayari sa mga ganong klaseng mentality. Hey, amen. So, when we come before the Lord, we have to come in reverence, in fear, looking God as a holy God. Di ba yung first part ng series natin, sabi ni Pastora Kat, wala lang dance. May dance kasi yun eh. God first, before our needs. God first, before our needs. Ang Diyos muna. So, paano nagiging una ang Diyos? When we come to Him in reverence. When we honor Him. Pastora, paano ba mag-honor, magbigay ng reverence? Sa susunod na preaching yan. Okay? Kasi haba tayo. So, mga kapatid, check the heart. Check our heart. Actually, sabi ni Jeremiah, ang heart daw is deceitfully wicked. Bakit? Kasi minsan, naluloko tayo ng sarili natin puso. Kaya? But if the Word of God is in our hearts, hindi ka maluloko. Because that is the truth na nasa loob mo. Walang pwedeng mag-deceive sa'yo. Amen? So check our hearts because ang ating number 2 points po, we have to look out for pride. Ito, napakasakit nito. Kasi minsan akala mo, okay ka na. Pero pride is a poison na pag inalaw natin sa buhay natin, it kills, destroy ang relationship natin sa Lord,
sa bawat isa, and sometimes sa sarili natin. Nagsa-self-destruct tayo because of pride. So, Luke 18, verse 11 to 12, tingnan natin yung attitude nitong Pharisee na to. Sabi, the Pharisee stood by himself and prayed this prayer, I thank you, God, that I am not like other people. Nagpasalamat pa siya kay Lord, ano? Cheaters, sinners, adulterers. I'm certainly not like the tax collector. Wow. I fast twice a week and I give you a tenth of my income. Galing niya. Nagbibigay siya sa Lord. Diba? Pero nung lumapit siya sa Diyos, hindi Diyos ang itinaas niya, sarili niya. Alam niyo, ganyan pong ginagawa ng pride sa buhay natin. Sarili lang natin ang nakikita natin. The Pharisee, alam niya kasi, is a teacher of the law. Tuturo sila ng law. They know the law. So yun ang reason, yung position niya. Kaya, hindi ako katulad ng tax collector na to. Di ba? Itong tax collector, outcast ito. Sinner ito. Pero alam niyo ba, Jesus warned His disciple and the people sa mga katulad nila. Sabi ng Panginoon sa Matthew 23 verse 3, sabi ng Panginoon, so practice and obey. Kasi sabi niya, they are the one na nag-aral nitong law. So sabi ng Panginoon sa disciple at sa mga tao, practice and obey whatever they tell you. But don't follow their example, for they don't practice what they preach. Diba? They make and break the law. Ibe-burden niya kayo to do this, do this, do this, do this. Pero sila, they're not willing to do this. Ayaw. Sabi ng Panginoon, yung tinuro nila, very good yun. Sundan niyo yun. Pero ang buhay nila, huwag niyong susundan. Mga kapatid, the deception of the enemy, nakakapasok ito sa loob ng church natin. The position, mentality, katulad ng Pharisee. Nakuha mo na sa posisyon ka, ikaw lang ang tama. Ang opinion ng iba hindi matters. Ikaw lang yung dapat na susunod. Ikaw kasi ang leader. Di ba? And sometimes hindi tayo aware, nagkakaroon na ng grounds, itong pride sa buhay natin, sa puso natin. Kasi you remember, the enemy will never give up to deceive. He is a deceiver. 1/3 ng heaven, diniceive niyan. And he never gives up to deceive and schemes sa mga anak ng Diyos. And pride, ginagamit niya yan. Kasi madaling gamitin yan sa tao. Di ba? Pag nasasaktan na yung ego mo, parang mas marunong naman ako dito. Bakit ba yan ang life group leader ko? Di ba? Ako tapos ako ng 4 years, high school graduate lang yan. Alam mo yung mga ganong klaseng mentality, that's pride. Getting in you, mga kapatid. At saka yung you don't trust your brothers and sisters to do the work kasi ang alam mo, ikaw lang ang magaling. Actually, that's pride. Yung ikaw lang ang magaling. Sila hindi magaling. Pag akong gumawa niyan, mas perfect yan. Kulang pa rin siya talaga. Alam niyo yung mga mentality gano'n. Ano pa po ang nakikita na pasok ang enemy? Kung naiisip mo na ikaw lang ang gumagawa sa loob ng iglesia, nakikita mo na lang yung sarili mong gawa. Di mo nakikita yung effort ng iba. Alam mo, nag-elevate po ito, nag-escalate itong feeling na to. Kasi nga, ang pride is like a poison kung papasa ng konti. Pag inalaw mo siya, sige pa, some more, hanggang kainin ka na niya. Ano magiging next result nito? Hinahanaapan mo na ng mali ang kasama mo. Lahat ng nakikita mong gawa niya, hindi na tama. At every meeting, hinahanap mo siya, nag-check ka ng attendance. Bakit wala ito? Leader pa naman. Alam niyo po, I love you. Pero ito po yung truth that I want to share with you guys. Because I don't want us to be deceived by the enemy. It's the deception of the devil. Nakakapasok sa atin sa pride. We're so, nasa sarili mo na lang, isip ka na ako yung gumagawa dito Ito, yung mga natin, nasaan ba yan? Hanggang alam mo, pag ganun kasi mentality natin, we don't have any more joy serving God kasi hindi na natin
ginagawa ito for the Lord, but for ourselves. Doon po nagkakaroon ng very subtle na deception ng kalaban. Kaya we have to look out. Sabi ni Lord, be vigilant. Kailangan maging alert kayo. Nakikita niyo how the enemy works. Do not allow him to work in your life and in your heart. Kasi alam niyo po, nagiging end result, over time, pag hindi ka agad na-address yung ganitong klaseng kaisipan at puso ng Kristiyano, umaalis sila ng church. Thinking na pag umalis sila sa church, mapipilay ang church. That's a lie. The church belongs to God. The devil is trying to deceive us, to disconnect us from the church para pilayin tayo. Hindi para pilayin ng church. Mga kapatid. So be very careful. Look out for pride. It comes in a very subtle way. So I have to check our heart. Look out for the pride. Kasi itong pride na to talaga, gamit-gamit talaga yan ng kalaban sa buhay natin. And remember, you are wise. We have the Holy Spirit in us. Lie po ito ng kalaban. So kung some point of our life, nag-cross yung mga ganitong kaisipan, na napifeel na tayo bad because we're doing a lot of things, na ayaw natin to trust others, ang tingin natin sa sarili natin, mas magaling tayo, we have to take the antidote. Repent and be humble yourself before God. Yan po ang antidote niyan. Walang iba, kundi ang pagbalik loob sa Diyos. Humingi ng tawad sa Diyos. Dahil ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad sa ganyang kasalanan. Kasi po talagang nangyayari ito sa atin. At dinadaanan natin ito. But the good news is, hindi nyo kailangan mag-stay dyan. You can be free. Alam nyo kasi pag naglilingkod tayo sa Panginoon at naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Kahit maraming pagsubok, masaya ka. Kahit maraming trabaho, alam mo, minsan di ka na makalakad. Tapos the whole day na work. Pagdating sa bahay, parang itatas mo na lang yung paa mo dahil pagod. But still you have the joy. Ang dapat nangyayari sa Kristiyano, kahit pagod na pagod sa gawain ng Diyos, masaya pa rin tayo. Because we serve a living God. At sino ba tayo sa harapan ng Panginoon para magmalaki? Wala. So do not be deceived by the devil. Do not let pride. Sabi nga, magkaroon ng kahit portion, a little bit. Pag naisip mo pa lang, teka muna, in Jesus' name, hindi yan para sa akin. Di ba? Teka lang, ito na naman siya. Diba? You have to come against it. Rebuke. You have the authority. You have the power. Jesus has equipped us with everything that we need pertaining to life and godliness. And the enemy talagang deceiver yan ever since. So you have to identify him. How he works in your life. Paano siya nakapasok sa family mo ba? Sa work mo ba? Sa kaibigan mo ba? Di ba? Para ma-influence ang pagkatao mo. At the moment nandiyan na siya, he will eat you. Sabi nga, remember, hindi natin pwedeng hanapan ng pagkakamali ang kapwa na kasi we are all imperfect. But we are perfectly loved by God. Amen. We are imperfect people, perfectly loved by God. And that reminds me of our upcoming, advertisement lang ito. Kasi alam ko, bigat na bigat ng puso nyo. May darating po tayong event on February 22. Ang ano nito, later, bibigay sa atin ang details. Ang sabi dito is, perfectly imperfect ba? Perfectly imperfect. At marami po tayong matututunan sa ating guest speaker. We have a very, very special guest speaker para sa araw na yan. Kaya i-register nyo, ha? Speakers pala. Hindi lang isa, dalawa. Speakers. Kaya mag-register na po kayo mamaya doon kay Ate Sai para yung seat na VIP seat makuha nyo. First come, first serve too eh. Di ba? So if you want the VIP seat, register today. Amen. It doesn't matter kung single o double ka. Kasi yung message na to is for everyone.
Kasi maaaring pag-usapan din natin dito how pride can destroy a relationship. Di ba? Maaaring maging tackle yan. At minsan sa mag-asawa ito nagiging problema eh. Di ba, pataasan kayo. Hanggang, ang nangyari, naghiwalay na. Anong pinagawa yan? Ginamit niyang kutsara ko. Di ba? It started from small. Lumaki ng lumaki. Naghiwalay na kasi walang gusto. Pareho may pride. So pride, it kills, it destroys. Hindi lang po ito sa loob ng church, kundi sa atin personal. Nagsa-self-destruct tayo with pride. So be very careful. Ang pride po ay walang lugar sa buhay ng Kristiyano. Yung po dapat ang totoo. Amen? Kasi yung pride po, yan ang kasalanan ni Satanas. And dapat hindi yan nakikita sa atin. Whether sa couple, sa magulang mo, sa kapatid mo, di dapat nakikita ang pagmamalaki sa ating puso. Lalo na sa harapan ng Diyos. So let's learn from the Lord and rebuke pride in our life. Kasi very harmful talaga ang pride. It will kill, it destroys, it steals. And pride hinders our answered prayer. Pag malaki tayo, hindi natin matatanggap yung hinihingi natin sa Panginoon. Kasi sabi nga kanina sa Isaiah, tumatalikod ang Diyos. Ayaw niya tayo pakinggan. So if we want God to hear our prayers, kasi ito nga, di ba? This is our series, Unleashing the Power of God through prayer. We need to come to Him in humility. With a humble heart. Checking our heart. Oops, ano ba meron sa puso ko, Lord? Patawarin mo ako. My heart is not right before you, God. May naisip akong ganito. Teach me more. Sabi nga, a humble heart, God will teach and lead. Amen. Do you want to be lead and teach by God? Oh, do you want to be lead and teach by God? Wala na gusto sumagot. Amen. Hallelujah. And number 3 po, we need to understand the grace of God ay may kapangyarihan. The power of grace. James 4, sabi ng Panginoon, ano yung James dito? He gives grace generously, as the scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ang biyaya, tama ba? Ang biyaya ay binibigay ng Diyos sa mga taong mapagpakumbaba. Mga taong marunong magpasakop sa Kanya. Mga taong sumusunod sa Kanya. Mga taong may takot sa Kanya. Mga taong nabubuhay para sa Kanya. Sabi, He gives generously. Alam niyo mga kapatid, we need grace every day. Sa buhay natin, kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Sa lahat ng area ng buhay natin, sa school, sa trabaho, kahit gawain bahay, we need the grace of God. And tayo bilang Kristiyano, we live by grace of God. We can stand in the presence of God because of His grace. So, ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos ay binibigay niya sa mga tao, sabi nga, to the humble. So, humility is a must para sa Kristiyano. We want to receive the grace of God. We need to live a humble heart before the Lord. Kasi pag sinabi ko humble life, yung iba kasi by definition ng humble life nila, yung heart natin, it should be, paano ba na-humble ang heart natin? Yun na nga, pag tinignan mo that God is holy. God is holy and we should come to Him in reverence. At kung wala siya, wala tayo. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Apart from God, we are nothing, mga kapatid. Pag dumating tayo sa puntong ganon, you empty yourself in coming before the Lord, then God can fill you. Pero kung punong-puno ka ng sarili mo, walang pupunuin ng Diyos sa'yo. So when we come before the Lord, we come empty. Lord, wala po akong magagawa apart from you. We need you. I need you to move in my life. I need you to move in my family. I need you, Lord, to restore me. Lord, alam mo yun, at kung tayo ay ganun, numarap sa Diyos, imposibleng hindi ka tugunin ng Panginoon.
Dahil ikaw ay lumalapit sa isang Diyos na mapagmahal. Amen? So let us check our heart. Saan ba ito nakasalig? Wow, salig. Saan ito nakasandal? Ano ang laman ng puso mo? And then check din natin yung ugali natin. Yung pride. Meron ka ba nito? Sabi na, Pastora, kailangan ko rin ng konting pride para makilala ako. Nakilala ka dahil sa yabang, ano? Makikilala ka bilang Kristiyano dahil kay Kristo. Amen. So when we come to God in humility, we are confident that our prayers reaches heaven. We want our prayer to reach heaven, we should come in humility. Saan ang humility nakikita? Sa puso natin. And the way we live. Kasi dapat it reflects. It reflects. Hindi lang na sinasabi natin, kundi nakikita, nababasa ng tao. Kristiyano to. Diba? Ito yung totoong marunong magpakumbaba sa Diyos kasi may takot sa Diyos. Isa po yun sa magiging ebidensya na may kabanalan ka sa harapan ng Lord, that you are humble before the Lord when you fear the Lord in your life. Kasi hindi ka gagawa ng hindi tama. Our life will always, we will live a life that glorifies the Lord. Yun nga po kanina sabi ko, if in some point sa buhay natin in serving God, dinaanan natin yung ganitong klaseng pakiramdam na parang tayo lang yung tama. At naghahanap tayo ng trabaho sa ating mga kapwa. Mga kapatid, I think it's time to repent. We can be free at repent. Let us surrender to the Lord. Kasi that's not right. That's not a right heart attitude. Ang tamang puso ay pusong marunong magpasakop, sumunod, at gumagawa ng may kagalakan sa Panginoon. It doesn't matter kung ikaw lang, wala kang kasama. It's okay. Napaka-pribilehiyo mo. Sa'yo lahat mapupunta ang blessing ng Lord. Solo ka lang Wala kang kahati. Serving God. So when we serve God, let's serve God joyfully. When we come to the Lord in prayer, let's come in humility. Lord, apart from you, I am nothing. I trust you. I rely on you, Lord. Ikaw lang pwedeng, Panginoon, tumugon sa lahat ng pangangailangan ko. Tulungan mo ako, Diyos. And teach me more of you. Doon open tayo dapat. The teaching of God. Kasi nga, in God's teaching, that's where God is correcting our lives. At pag maayos ang buhay natin, maayos na tayo, lumalakad tayo ayon sa kalooban ng Lord, then you pray ayon sa kalooban ng Lord. And if your prayer is ayon sa kalooban ng Lord, God will answer that. Kaya very important that we walk according to Him in humility. Walang-wala kung wala ang Panginoon. Amen? Hallelujah.